that we managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Ang pinag-uusapan siyempre po ngayon ay yung nangyari sa Amerika kung saan naging kengkoy yung ating Pangulo. Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. Nakipag-usap lang sa telepono rin. Tawag-tawag lang. Naging 15. Mas mababa pa sa atin. Wow. More than 50%. Tayo, 20% originally, nakipag-negotiate, 1% 1% ang ang nabawas. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Pangulong Marcos, tinawag na kengkoy ni Atty. Topacio. Ito ay matapos nga po ang naging pagbisita ng Pangulo sa Amerika at pakikipagpulong nito sa Presidente ng Amerika. Kaugnay po yan ng taripa na ipinataw sa Pilipinas. At base nga po sa Pangulo ay naging maganda ang kinalabasan ng pakikipagpulong niya kay President Trump mga kababayan. Pero hindi sang-ayon dito ang ilan. Isa na nga po dyan ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ito po ang sinabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Ito nga po ang naging post ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Basahin po natin. Ayon po sa kanya, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0% na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? Base po yan sa kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, mga kababayan. At maging si Senator Lacson, meron ding naging pahayag patungkol dito. Ito po ang naging pahayag ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. It is the worst insult that the host can throw at his guests. It is time for us to look for another trade partners. Panahon na daw po para maghanap tayo ng ibang trade partners, mga kababayan. Ito na ang pinakahihintay na laban mga kababayan. General Torre at Mayor Baste naghahanda na sa kanilang magiging laban kung matutuloy man. Panoorin natin ang kanilang mga ginagawang ensayo. Dahil nga po sa mga kondisyon na binigay nitong si General Torre mga kababayan, sumagot na ulit si Mayor Baste. At siya naman ang naglatag ng kondisyon sa kanilang magiging laban mga kababayan. At eto mukhang nadamay na pati ang Pangulo sa kanilang hamunan mga kababayan. Eto tingnan natin yung kung ano ang kondisyon na hinihingi ni Mayor Baste. Ito nga po yung naging sagot ni Mayor Baste dun sa naging kondisyon ni General Torre kaugnay ng kanilang magiging laban kung matutuloy man. Nais ni Mayor Baste na pakiusapan ni General Torre si Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test lahat ng elected official. Mukhang hindi napapalag si General Torre dahil nadamay na dito si Pangulong Marcos mga kababayan. At saka nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa hair follicle test. Kaya tingnan natin kung ano naman ang magiging sagot ni General Torre dito. At dito nga mga kababayan, dumako na tayo sa mga naging pahayag naman itong si Atty. Topacio. Ugnay nga po nitong naging pagbisita ni Pangulong Marcos sa Amerika. Panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na. At i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating video. At paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang pinag-uusapan siyempre po ngayon ay yung nangyari sa Amerika kung saan naging kengkoy yung ating Pangulo. Bakit naman? Alam mo, hindi ko lang sinisisi si Pangulong Marcos dyan. Si President Trump, para namang ginawa niyang katawa-tawa yung Pilipinas doon. Ba't nagkaganon yun? Parang mukha tayo nagmamalimos doon. Biro mo, 20%. Tapos isa lang Ginawang 19%. Bako, parang nakakaloko pa eh. Sabi pa, he's a tough negotiator.
negotiator, 1%. 1%. Pagkatapos, yung pasok naman ng mga kalakal ng Amerika dito sa Pilipinas, 0%. Oh, Ano? Negotiator doon. Ano ba naman yan? baka maganda ang gusto. Hindi, alam mo, nagtataka rin ako. Ala ko ba special relationship meron ang Pilipinas at ang Amerika? Opo. Bakit tayo pinarurusahan? Ang liit lang po ng trade deficit. Di ba kaya may tarifa po? Kasi may trade deficit ang Amerika. Mas maraming pinapadala ang Pilipinas sa Amerika kaysa pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Yun po yung trade deficit. Kaya tinataasan nila yung mga ibang bansa para magbalanse. Yan po yan balancing act yan Yes. Okay? Pero ngunit pa, no? Ngunit! Redundant? Okay. Bakit ganon? Ang liit lang naman kung ikukumpara sa ibang bansa ang trade deficit Ayun. ng Pilipinas sa Amerika. Ito tingnan natin. Ang trade deficit ng Vietnam sa Amerika ay napakalaki. 123.5 billion. Oh, Oo, mas maraming pinapadala ang Vietnam sa US than vice versa. Parang China yan malaki yung trade deficit. Pero mas malaki siyempre ang China, di hama. Okay ha? Ang Japan, siyempre may Toyota, maraming mga Yes, Japanese opo. na gawa mga electronics. Opo. 69 billion. Yan. O kaya hindi ko nakakalimutan yan 69 billion Wow. ang Oh, trade deficit. yeah. Madaling tandaan 69. Kasi yin and yang Oh, yeah. Isip nyo dyan ha. 69 di ba? Di ba yin and yang parang 6 at saka 9 yung sa Yeah. Chinese. Di ba? Ang Indonesia mismo 17.9 billion, mas malaki, di hamak. Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nilalaman kasi bilyong dolyar din Opo. Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN kasi ASEAN hindi naman ASEAN country ang Japan, Yes. ay 4.9 billion lamang. Okay. Pero bakit pinarusahan tayo ng 19%? Di ba? Ito mo ang imports natin galing sa Amerika ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Pero bakit ganito ang nangyari? Kala ko ba, special tayo sa US? Di ba? Anong ginawa natin para sa US? Siyam na EDCA sites. Ang binigay natin. Oo, ang Vietnam ba may EDCA? Wala. Ang Indonesia ba may EDCA sites? Wala. Matalino sila Yun lang. di ba? Oh. Ayaw nilang masangkot sa gera na hindi naman sila kasali. Hindi naman sila ututo. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Ano ba yung naisip nila? Di ba? Opo. Right nakakatakot now, yan. may mga nakaimbak na mga bala, mga missile dito. Di ba? Sinabi naman ngagawa pa ng bala rito. Yun ang napala natin. At inaaway pa natin ng China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Ang napala natin, 19%, 1% lang ang binawas. Di ba? Kawawa naman tayo. Samantalang, kita mo di ba sabi nila magaling din mag-negotiate si Pangulong Marcos. Bakit ang Vietnam? Ang Vietnam Opo. na napakalaki ng trade deficit with the US, una pinatawan niya ng 46%. Siyempre, malaking trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Oh, grabe. Di ang nabawas ay 26%. 26%. Yes. Kontra sa 1% natin. Ang Indonesia, nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung Pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow. Tinawagan lang, bongga. paring Donald, kumusta ka dyan? Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Abay, loko ka. 42%. Diba? Anong ginawa? Tawag lang.
ginawang 19%, Kumbaga, pantay sa walang atin. effort. Wala masyadong effort. Oh, lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi Yun lang. Malaki. Long distance. international call eh. Oo. From 42, naging 19%. Di pantay lang sa atin. Tawag lang. Si Pangulong Marcos pumunta ba ron? Katakot-takot mandala. May dala pang Maltese. Hindi yung aso ha. Pero attorney, palagay ko, hindi alam ng presidente yan. Yung mangyayaring yan. Hindi niya alam, presidente siya. Anong ginagawa niya ron? Hindi, mali yung kwento. Meron naman ganun, attorney, di ba? Presidente ka, hindi pwedeng sabihin mo hindi ko alam. Ganon? Sabi nga, the buck stops here. Pag nagpasa-pasa, di ba may expression na pass the buck? Oh. Yung nagtuturuan. Opo. Sabi nga ni Truman, the buck stops here. Dito matitigil yung turuan. Wow. Pag nagturuan, kawawa naman. ako ang ultimately responsible. Akong presidente. Opo, Hindi pero pwedeng, kawawa ay, naman. sabi ni Kwan, sabi ni ganon, that's not what leadership is. Ang leadership, alam mo nangyayari at you base your decisions on facts, Yun lang. not on correct facts. Siya naman ang pumunta eh. Si Romualdez ba nakipag-negotiate? Si... Walay. Yung DFA ba nating sekretary nakipag-negotiate? Si Teodoro ba nakipag-negotiate? Siya ang kaharap ni Trump, hindi naman to. He is the president. He is the chief executive. Hindi nyo pwedeng sabihin, nako, mali yung binigay sa aking impormasyon. Opo. Although mukhang mali nga yung iba kasi naging kengko. Kikwento natin yan mamaya ha. Kita mo ha. Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. Nakipag-usap lang sa telepono rin. Telepono rin? Tawag-tawag lang. Pwede Naging pala yun 15. Mas mababa pa sa atin. Wow. More than 50%. Tayo, 20% originally, nakipag-negotiate, 1% ang 1% ang nabawas. Parang nga sinasabi mo, magkano to? 1,000. Tawad naman, sige, 999 na lang. Ay, pinaglolo ko nitong Amerika eh. Na-insulto tuloy yung ating presidente. Oo, di ba? Opo. Eto pa. Wala tayong magawa kahit maging kengkoy tayo sapagkat anong gagawin mo ngayon? Ang Indonesia, kaya may leverage. Negotiation is about leverage. Lahat ng abogado, alam yan. Anong pwede kong gawin sa'yo pag hindi ka pumayag? Ganun yun eh. Diba? Yun ang leverage. Halimbawa, nagdedemandahan tayo. Nag-uusap tayo. Opo. Sinisingil ko sa'yo 1 milyon. Bayaran na lang itang 800,000. Ay, hindi, 900. Ayoko na 900. O anong pwede kong gawin sa'yo? Pag hindi ka nagbayad ng 900, ididemanda kita. Depende yun sa lakas ng kaso mo. Pag malakas ang kaso ko, pwedeng pumayag ka. Nagtatawaran kayo. Halimbawa, kotse. Magkano tong kotse mo? 1 milyon. 900 na lang. Ayoko. Ay, di. Sige, ano ba yan? Nissan? O punta akong Toyota. Doon na lang. Doon na lang ako kung ayaw mo. Baka bigyan ako noon ng 900. Yun, tama. Pwede mo na sabihin, ito, ang quotation ko sa Toyota, 900 lang, ba't 1 milyon? Yun. Tapatan mo to. Tayo, wala. Kasi, saan tayo pupunta? Ang problema kasi sa Pilipinas, masyado na tayong kumiling sa Amerika. Inaway na natin ang China. The second biggest economy. Saan tayo pupunta? Sa Papua New Guinea. Attorney, wala tayong kinalaman doon. Hindi natin kaaway yung China actually. Inaaway natin. Anong hindi kaaway? Pambihira ka naman. Naglagay ka ng EDCA sites sa Pilipinas, hindi kaaway? Hindi ang Pambihira. kaaway yung nag-decision noon, di ba? Ang gobyerno natin ang nagdesisyon. Foreign policy yan. Paano hindi kaaway ng Pilipinas ang China? Di ba kung ano-ano na nga sinasabi? Yung defense secretary natin, kung ano-anong sinasabi sa China, yung ating mga Coast Guard, kung ano-anong sinasabi sa China, di ba? Inaaway ng Pilipinas ang China. Ang Indonesia, kaya may leverage sa Amerika, ito yung gusto kong sabihin, ay Indonesia ay member ng BRICS. Noong isang organization na nandoon ang Russia, ang India, ang China, ang South Africa, ang Brazil, mga malalaking ekonomiya. Pwedeng sabihin kasi ng Indonesia, ayaw mong pumayag na babaan yung tarifa. Hindi kami mag-trade sa'yo.
trade kami sa trade kami sa BRICS. Dapat ganun siya, si presidente. Wala nga tayong leverage. Member ba tayo ng BRICS? Yun lang. Pwede ba tayong pumunta sa China? Ang Indonesia pwede sabihin, ayaw nyo sa amin, China ako. Ayun. Ganon, para naliligo ka ng babae. Ayaw mo sa akin. May iba, deal. may iba akong May tamang niligawan. Yung reserva. Yan, ngayon, kung pangit ka, hindi ka pwedeng mag-deal ng ganon kasi magkakagusto sa'yo. Ito na lang ang choice mo. Yun ang nangyari sa Pilipinas, naging pangit tayo. Ala. O para naliligaw ka, magandang lalaki ka, katulad ko. O Mr. Oh, Sex Appeal ka. yeah. Kunyari lang. Ito naman. O di ba? Ayaw mo sa akin, ito liligawan ko. Ayaw din mo sa akin, ibang liligawan ko. Ganun ang Indonesia. Parang sinasabi niya sa Amerika, ayaw mo sa akin. China ako. Pero attorney, if I Ang may. Vietnam, ganun, Yeah. hindi man siya membro ng BRICS, uma-attend na yan ng BRICS Summit. Opo. Tayo ba umattend ng kahit isang BRICS Summit? Wala. Bakit? Kasi gusto nga natin pakita sa Amerika, boss, bata mo ako ha, hindi ako makikisama sa China. Lahat ng gawin ng China ko, kontrahin ko, BRICS, wala sa akin yan, boss. Bata mo ako. O, yan. Pag gano'n na, Malinaw. ano mo naman, ikaw, babae ka, di ba? Alam mo, may tendency yung mga lalaki. Pag nakuha na, iba na trato sa'yo. Correct. Oo. Kuhang-kuha ka na at wala ka nang mapupuntahan. Di, kamote ka. Kamote. Yun ang nangyari sa atin. Wala tayong leverage dito. Kaya yun, ang nakuha natin, wale. Wale.